nakita ang mabuting pagsagot niya sa kanila, kaya lumapit sa kanya upang magtanong ng ganito. Alin ba ang una sa lahat ng utos? Sinagot siya ni Jesus. Ang una sa lahat ng utos ay ito. Makinig ka, Israel. Ang Panginoong nating Diyos ay siyang kaisa-isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong kaluluwa, ng buong mong lakas. Ayun po yung pinakamahalaga at pinakaunang utos ng Diyos na kailangan ay yun ang pinaka taas nating mithiin. Yan. So, loving God with all our heart. Paano ba natin mamahalin ang Diyos ng buong puso? Dito po sa atin sa biblical term, ang puso po dito ay hindi yung tumitibok, hindi po yung physical heart, kundi pag sinabi pong puso, yung core, yung pinaka kaloob-looban ng ating buhay. Parang yun yung well-being natin, yung entire being natin, yun yung puso. Yung kasama na doon yung emotion, yung pakiramdam, yung matalinong pagdidesisyon at yung kalooban natin. Yun yung puso na pinag-uusapan natin, hindi yung physical heart. Ayun. So, ayan. Iyan ay kinalalagyan ng ating katalinuhan at pagdidesisyon. So, siya ay yung pinaka-sentro, pinaka-kaibuturan ng ating pagkatao, yung puso. So, as one face differs from another, so does one human heart from another. So, kung ang mukha daw ng mga tao ay magkakaiba, ganun din po ang puso natin, ang kalooban natin ay magkakaiba. Ayun. Sinabi po ni Pope Benedict XVI sa kanyang Deus Caritas Est. Ayan. Love is not merely a sentiment. Basahin ko po sa Tagalog. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang sentimiento. Ang pakiramdam ay dumadating at nawawala. Ang damdamin ay maaaring maging isang unang siklab ng damdamin. Ngunit ito ay hindi ang kabuuan ng pagmamahal. Ito ay tanda ng isang hinog na pagmamahal na nagpapagalaw ng lahat ng maaaring magawa ng isang tao. Ginagamit nito ang kabuuan ng tao. Subalit ang prosesong ito ay laging hindi tapos. Ang pagmamahal ay hindi natatapos at hindi nagiging lubos. Sa habang buhay, ito ay nagbabago at nahihinog, kaya't ito ay nanatiling tapat sa kanyang sarili. Ayon, love is constant. Dapat siya ay tapat kasi hindi siya natatapos. Tuloy-tuloy ang pagmamahal. So kung hindi siya tapat, pag duman tayo sa isang pagsubok o isang struggle, pag wala yung pagmamahal, wala na. Parang feeling na lang yun, pakiramdam na lang yun. Mawawala na. So love ay kailangan maging tapat. So ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso ay nangangahulugan na pagiging tapat sa Kanya. Ayun. Pagiging tapat, kailangan na alamin muna natin yung kalooban ng Diyos bago ang lahat. Pagiging tapat, dapat ay unahin natin ang Diyos, maging tapat sa Kanya, at yung kalooban niya ang dapat na susunod, hindi yung kagustuhan natin. Yun po ang ibig sabihin ng committed sa Panginoon. Yung sabi nga kanina sa video, yung pagmamahal mo sa Diyos dapat ay with all honesty and wholeheartedly. Ayun, saka deeply. Ayun, yun. Pagmamahal sa Diyos ng buong puso. So, paano ba natin, di ba sabi, unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Paano natin mauuna ang Diyos sa ating buhay? Una,
dapat magdesisyon tayo na sundin siya. Di ba sa John 14:15, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Yun, yung ang unang utos din. Sabi ni Jesus, kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. So ano ba yung mga utos? Yung 10 Commandments na sinamarize na lang ng Panginoon sa New Testament. Ito nga yung first commandment, loving God, at yung second commandment, love God with all your hearts, with all your minds, and with all your soul, and with all your strength. Then yung second commandment, yung talk mamaya. Ayun. So, pangalawa, develop a personal relationship with Him. Ang ingay ng motor. So, kailangan na palaguin at palalimin natin yung ating ugnayan sa Panginoon. So, yung ugnayan, maingay ba? Nagpapaandar ng motor sa labas. So, develop a personal relationship with Him. Kailangan na palaguin natin at palalimin yung ating ugnayan sa Panginoon sa araw-araw nating buhay, karanasan, hindi batay sa mga batas, kundi bilang kanyang mga anak. Ayun, develop a personal relationship with Him. So, up next. Ba't ayaw next? Ayan, ba't wala na? Ba't ayaw na next? Ang ba yung internet? In Jesus' name. Tingnan mo, naghang yung computer ko. Next. Ang sunod ay kailangan lagi nating kasama si Jesus. Sa araw-araw nating buhay. Pwede ba yon? Kasama natin ang Panginoon sa araw-araw nating buhay? Sister Nance, naghang yung ano ko. Stop share ay yung laptop niyo, sis. Oo. Stop video. Ano niyo lang po ulit, sis. O-off yan, sis eh. Kung stop share niya, sis, pwede bang i-refresh? Wait, kaya dapat magbabad tayo sa panalangin at sa pagbabasa ng Biblia. Doon tayo lalago na mararamdaman natin, mararanasan natin na lagi natin kasama ang Panginoon. Yun po yung loving God with all our heart, obey Him, develop a personal relationship with Him, and be with God all the time. Next. So, loving God with all our mind and soul. Loving God with all our mind and soul. So, paano natin mamahalin ang Diyos ng buong isip at buong diwa? Ayun. So, dapat ay panatilihin nating banal at malinis ang ating isip. Paano ba natin mapapanatiling banal ang ating isip? Sa Matthew 7:1-5, nako. Ang sabi diyan ay, tingnan niyo, ang sabi diyan ay, huwag kang manghusga. Dapat, tingnan mo muna yung sarili mo, kung malinis ka, may puwing ang iyong mga mata. Bakit mo nakikita ang puwing ng puwing ng iba
yung sarili mong puwing sa iyong mata ay hindi mo nakikita. So yun, huwag manghusga. At di ba tayo, pag tayo ay nakakain ng sirang pagkain o kaya bulok na pagkain, di ba nasisira yung tiyan natin? Ganon din po yung ating isip, yung ating diwa, pag tinaniman natin ng bulok o sira na mga negatibo na pag-iisip, masisira din yung iisip natin, masisira din yung kaisipan natin, masisira din yung diwa natin. So, dapat wag tayo mag-entertain ng mga negative thoughts, yung galit, yung resentment, yung sama ng loob, yung unforgiveness, dapat hindi natin yung ini-entertain sa ating isip. Dapat ang ating iniisip ay yung mga positive thoughts lang, yung pagmamahal, pagpapatawad, yung pagiging masaya, pagiging joyful. Yun po yung tinatanim sa ating isip, hindi yung mga negative thoughts. Yun po yung ibig sabihin ng keep your mind and soul holy. So paano pa natin mamahalin ang Diyos with our mind and soul? Use our mind according to God's truth. So gamitin din natin ang ating isip sa katotohanan tungkol sa Diyos. So ano ba yung mga katotohanan tungkol sa Diyos? Na tayo ay mga pansamantalang naninirahan lamang, nabubuhay lamang dito sa lupa, dito sa mundo. Tayo ay may ang permanente nating tahanan ay ang langit sa kaharian ng Diyos. So, dapat ipunuin natin ang ating pag-iisip ng mga bagay-bagay na kailangan na ang iisipin natin ay yung doon tayo pupunta. Dapat mag-impok tayo sa ating, hindi lang sa ating bank account dito sa lupa, kundi doon sa spiritual bank account natin. Kasi doon talaga ang permanent house natin, home natin. Ayun. So, pangatlo, keep our mind preoccupied with the things of God. So, doon pa pala, mayroon pa pala dito, use our mind according to God's truths. Yun. Pangalawa, yung kung kailangan na sa mga choices natin, sa mga decision natin, kailangan natin ang gabay ng salita ng Diyos. So, kailangan nating magbasa ng Bible. So, para doon tayo hihingi, kukuha kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Ako dati, ang dami kong binibili ng mga magazines, mga ganon. So ngayon, nung natuto ako nung ako ay nakagraduate sa Christian Life Program ng Handmaids of the Lord, natuto akong magbase na lang sa Bible kung ano yung nasa Bible at yung mga pagbabasa ng mga spiritual books o kaya yung mga tungkol sa mga santo. Ayun. Pangatlo, dapat, di ba, natutunan natin sa talk number 3, what it means to be a Christian, na kung ikaw ay Kristiyano, dapat ay nagtitiwala ka sa Diyos. So, dapat i-empty natin yung ating isipan sa mga alalahanin. Di ba? Dapat malaya tayo sa mga takot, sa mga pangamba, sa mga alalahanin. Kasi alam natin na pinagkakalooban na tayo ng Diyos ng biyaya at grasya. Hindi na tayo pababayaan. Di ba? Yun yung pangako niya at na hindi na tayo pababayaan. So yun po yung katotohanan tungkol sa Diyos. Next. Kung mahal natin ang Diyos with all our mind and with all our soul, keep our mind preoccupied with the things of God. So ano ba yung mga bagay-bagay tungkol sa Diyos? So kailangan na isipin natin paano ba maging banal? O paano hindi na lang banal? Paano ba maging mabuti? Ayun, sa araw-araw nating buhay, kailangan na I must be better today than yesterday. So dapat na isipin natin yung paano ba maging mabuti. Hindi yung paano makapangdaya,
paano makaganti sa kaaway. Hindi po ganon. Yung kailangan yung paano maging mabuti na maging ayon sa kalooban ng Diyos. Maging yung ating pagpupuri ay yung purihin, maging matuwa sa atin ang Diyos, hindi yung katutuan tayo ng tao. Yun. Di ba? Dapat na mapapasaya natin ang Diyos, hindi yung mabigyan tayo ng papuri ng tao. So kung yung tumutulong, di ba, sabi pag tumulong ka, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa mong kanan pag nagtumulong ka. Di ba yun? So, next. Maaari nating mahalin ang Diyos sa ating isip at diwa kung sa pamamagitan ng pagtatanggol at pangangalaga ng ating ikaisipan mula sa mga masasamang impluwensya upang magamit tayo ng Diyos para sa kanyang mga layunin. Ayun, yung preserve, dapat empty our minds sa mga unholy influences. Ano bang mga unholy influences na yan? Lalong-lalo na po ngayon, mahilig tayo sa Facebook, sa social media. So, dapat think before you click, di ba? Mahilig tayo mag-share ng mga kung ano-ano. Dapat i-research muna natin, intindihin muna natin kung makakabuti ba sa Diyos, sa relasyon natin sa Diyos yung ating sinishare. Minsan nagsishare ng mga green joke, ng mga pornographic materials. Minsan yung mga sinishare ay hindi na ayon sa kung ano ang tama tungkol sa Panginoon. Gaya the other week, may nag-share sa amin sa chat group namin dito na ano na daw, postpone daw yung Pasko, magiging January 8 na daw. Sabi, kasi iko-quarantine daw si Santa Claus na 14 days. Sa loob-loob ko, Christmas, hindi naman si Santa Claus ang sinicelebrate for pag Christmas, si Jesus naman. But si Santa Claus ang ini-example niya doon na dahil kay Santa Claus, mapopospone daw yung Pasko. So kahit joke niya yon, pero salungat, di ba? Sa kung ano yung tama. Ayun po. So think before you click. Next. Gamitin natin yung ating isip for God's purpose. O, so ano ba yung purpose ni God? Ano ba yung layunin ng Panginoon? Yung to share with His mission. Ano ba yung mission niyo ng Panginoon na madala ang lahat ng kaluluwa sa kanyang kaharian. So, yun. So, dapat na maglingkod tayo ng mabuti, pag-isipan natin kung paano natin paglilingkuran ng mabuti ang ating pamilya. Halimbawa, paano ka magiging good employee, good mother, good sister, ganon. So, yun po. At pangalawa, yung pwede rin na purpose ni God na ikaw ang maglingkod, gaya nito sa ang ating mga sisters, handmaids of the Lord, naglilingkod sila sa Panginoon, sinishare, binabahagi nila yung kung ano yung kabutihan na nagawa sa kanila, sa amin, ng community, ng Handmaids of the Lord, ng CFC, ng Couples for Christ. So, binabahagi namin. Kaya nagkakaroon kami ng activity na ganito ng Christian Life Program para kung ano po yung naranasan namin kabutihan dahilan po sa CLP na ito ay binabahagi din namin sa inyo. Yun po yung purpose ni Lord na ibahagi kung ano yung kabutihan tungkol sa Kanya. Ayun, yun yung ang pinaka-example na ginagawa ng mga ka-sisters ko dito sa Handmaids of the Lord. Ayun. Pwede rin po na maglingkod sa simbahan. Pwede rin maging mother butler, maging lector commentator, maging lay minister. Ayun po yung paglilingkod sa Diyos.
Next. So, loving God with all your strength. Pag sinabi pong loving God with all your strength, buong lakas ang tinutukoy po dito ay yung pagbibigay ng iyong time, talent, and treasure. Yung iyong oras, yung iyong talento, at iyong kayamanan, o kung ano man meron ka sa iyong buhay, yun po yun. So, yung pagbibigay ng oras, ayan, yung ating mga kapatid ngayon, sinishare nila yung oras nila para makapag-conduct na itong Christian Life Program. Iyan po yung giving God our time. Kung 24 hours lang ang binigay sa atin ni Lord, minsan nakakalimutan pa natin manalangin, magbasa ng Bible. Ako minsan guilty, yung minsan sa gabi, sobrang antok ko na, Lord, sorry, Lord, Mama Mary, sorry, hindi na ako makapag-rosaryo kasi pag nag-rosaryo ako, siguradong makakatulugan ko rin. Yun. Nagigilty na ako doon minsan kasi pag sobrang dami ng trabaho, minsan yung supposedly dapat mga 10 o'clock, ano na naman, di ba kayo mga tulog na. Minsan ako, 11 o'clock, hindi pa ako tapos ng ginagawa ko. Kaya minsan antok na ako. Hindi na ako nakakapag-rosary. Kaya minsan ngayon, ang ginagawa ko, bago yung work, magdadasal na muna ako yung night prayer ko sa rosary. Kasi sa gabi ako nagro-rosaryo. Ayun, so give God our time. Kasi ang lahat ng nilikha ay sa kanya, di ba? Yung tinatawag natin na atin, ang sa katotoo lang ay sa kanya yon. So, give our time to God. Next. Ito naman po yung giving sa Matthew 25. Matthew. Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding. Ayan po, kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng, halimbawa, marunong kang kumanta, so i-share mo yung talent mo yon. Kung marunong kang mag-paint, ibabahagi mo yon to glorify God sa mga gawain mo yun. At kung hindi, kung para sa sayo lang, ayan yung sabi ni Lord. So, yun nga yung sinabi ko kanina na ang lahat ng nasa mundo ay Kanya at lahat tayo ay Kanya. So, it is the Lord's blessing that brings wealth and no effort can substitute it for it. So, lahat ng mayroon tayo ay Kanya. So, dapat na i-share natin yon, magbalik loob dito, kung halimbawa love offering o kaya tithes, yon. Ayan po, bring the whole tithe into sa Malakay po, yan, 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and try me in this, says the Lord of hosts. Shall I not open for you the floodgates of heaven to pour down blessing upon you without measure? Ito po yung laging sinasabi ng mga born again, na kasi sila talagang
talagang binibigay nila yung 10% ng kanilang kita. At pag ginawa mo daw naman, bumabalik, siksik, liglig, umaapaw. Pero dito sa atin, love offering lang. Any amount will do, basta you help o kaya magbigay ka. Halimbawa, sa simbahan o kaya dito sa Couples for Christ, ganun. Yung i-share mo kung ano meron ka. Yun, para pupunuan pa rin ng Panginoon. Sabi nga niya, diba, siksik, liglig, umaapaw na ibabalik sa iyo ng Panginoon. So, ang pinaka-good example daw po ng pagmamahal sa Diyos ng buong kalakasan is si Saint John, the Patriarch of Alexandria. Siya po kasi ay mayaman. Siya ay isang mayaman at maharlikang pamilya sa Cyprus. Tapos nung namatay yung kanyang asawa at yung kanyang mga anak, so siya na lang yung natirang buhay. So yung all his life nilaan niya para sa mahihirap, yung kayamanan niya sinare niya sa mahihirap. So siya yung patron ng siya si San Juan ang mapagbigay ng limos. Ayun. So okay lang ba? May mga tanong po ba kayo? So loving God is a very high ideal, but it is not vague, or impractical. Ibig sabihin, yung pong ang loving God, high ideal, napaka-perfecto po talaga siyang mithiin. Pero hindi po siya impractical o hindi siya malabo. Sa akin lang po, madaling sabihin, mahirap gawin, pero nangangailangan lang po talaga ng isang pagdidesisyon, pangako at aksyon. Yun po ang kailangan, desisyon, pangako at aksyon. So, ang pinaka-modelo po sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong isip, kaluluwa at lakas ay ang Panginoong Jesus at si Mama Mary, ang mahal na ina. Diba si Jesus, sabi niya sa Lucas 22:42, Father, if you are willing, take this cup away from me, still not my will, but yours be done. Yun, diba? Yung ipapako na siya sa krus at yung siya ay mamamatay na doon sa krus, sabi niya, sumuko pa rin siya kung ano yung kalooban ng Diyos ay siyang mapangyari. Yun. Ganon din si Mama Mary. Di ba tayo sa Handmaids of the Lord, yun yung ating fiat din. Behold, I am the handmaid of the Lord. Be done to me according to your word. Mangyari nawa kung ano ang naayon sa iyong salita. Yun, di ba? Yung doon yun sa Joyful Mystery 1. Yun. Mangyari nawa kung ano yung naayon sa kalooban, kasi si mahal na ina, di ba, dalaga siya pero mapupuntis siya, pero sumunod siya sa Panginoon. Ayun po. So, mga kapatid, sabi ko nga kanina, madaling sabihin pero mahirap gawin. Totoo po yun kasi hindi po natin ito magagawa sa sarili lang natin na desisyon, sa sarili lang natin na aksyon. Kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. To love God with all our heart, mind, and strength, we need the power of the Holy Spirit. Kaya hinihikayat ko kayo na patuloy na dumalo dito po sa Christian Life Program para matutunan natin paano ba mapalakas ang presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. Para sa ganon, matutunan natin magkaroon tayo ng lakas na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong isip, at buong lakas at diwa. Ayun po. With that po, maraming salamat sa patience nyo. You bear with me. Thank you very much po, and let God be praised. Yan. Thank you, Sis